Salamat sa kapangyarihan ng mahiwagang hangin. Nandito na ako sa kuweba. Aray ko! Manganganak na ako! Bayawak! Nalamunin ang mga panganak ko! Hindi ko ipahihintulot! Bathala ng hangin! Iligtas mo ang lahi mo! Bakit hindi mo sinamalang sanggol? Ikaw, bayawak! Immortal. Kasaysayan ng isang dayuhan na hindi mapagtanto ang pinanggalingan. Punong-puno ng pakipagsapalaran ang kanyang buhay mortal sa likuran nang hindi niya alam ang kanyang pagkakakilanlan. Ano ang kanyang pakay sa mundo ng tao? Immortal! Naiibang nobela na inyong mapapakinggan sa oras na ito mula Lunes hanggang Sabado. Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Immortal! Ang nakaraan, nakapag-usap na si Gadon at Artemis. Hindi kontento si Gadon sa mga sinabi ni Artemis. Nagtaka ito nang kung hindi negosyante ang huli, saan nanggagaling ang kayamanan niya. Samantala, natuklasan ni Riani na umalis si Ammar paggabi. Pero hindi ito nagpapaalam sa kanya. Tiniyak naman ni Artemis na kahit kailan, di mapapahamak si Ammar. At ngayon, pakinggan ang karugtong ng nobelang pinamagatang Immortal! Naku, nakalimutan mo na si Manang Masa? Oo nga. Masa palang pangalan niya. Paano naman nagkalintol na noong matapos ang seremonya? Oo nga po. Wala na kayong oras na nagbanding sa mga ibang ninong at ninang. Hindi na kayo nakapagpakilala sa bawat isa. Si Masa lang ang naalala ko. Nakalimutan ko pang pangalan niya. Oo nga eh. Okay, sige sir. Babalik ako sa bahay ko, ha? Ikaw naman ang nakalimot ngayon. Manong, hindi sir. Yun ang tawag mo sa akin. Yan ang tawag sa mga tao na lalaki sa mga panganay sa kanila, di ba? Ano? Ay, kung nagsasalita, para namang hindi siya tao. Bakit mo tinitignan ng ganyan?
Eh, ano, ng tao. Sabi niyo naman kasi, parang hindi kayo tao. Ano? Dito lumapag ang nakita kong sasakyang pangkalawakan na sinusundan ko noon. Pero nawala ako at di ko nasundan. Ang bilis naman kasi at nanghina ako. Kaya napilitan akong lumapag. Sa ngayon, nasaan na kaya siya? At sinong nakasakay? Sino sila? Maglalakad-lakad lang muna ako dito. Ang daming magkakaibang sasakyan. Marami din akong nakakasalubong na mga tao. Linilingon ako ng mga nakakasalubong ko. Bakit kakaiba ba ang itsura ko? Hindi naman sa palagay ko. Isa akong matandang babae ngayon. Matandang babae ako ngayon. Babae na Negra Diabla ang pangalan ko. Negra Diabla na alagad ng reyna ng kadiliman. Ano ka ba? Ikaw na matanda ka. Kung hindi ako makapagpreno, nabundol ka na sana, namatay ka na. Nabundol mo ako? Sige, subukan mo. Nako. Ikaw pa ang may galang magagalit dyan? Tatabi ka. Tumabi ka dyan. Bunduling kita. Huwag kang tatayo na lang dyan. Gitna pa namang kalsada. Tingnan mo. Nakaw, ang daming sasakyan. Ang sungit ng lalaki. Ay, masusungit sila. Pero maghanda kayo. Maghintay lang kayo. Sige na! Ang dami ka bang... Tatabi ka na dyan. Ano pa bang ginagawa mo dyan at nakatayo ka lang? Tatabi daw ako. Di tatabi. Yun lang pala eh. Pero maghanda kayo. Maraming ahas ang makikita nila. Lalabas ang maraming ahas. Maraming ahas! Anong sasabihin niyo sa akin, sir? Nakikita kong marami kang ginagawa. Lagi kang busy. At wala kang panahon para sa sarili mo. Ha? Engineer, anong alam mong kulang? Kung tatanungin niyo ako kung anong kulang dito sa bahay niyo, sasabihin ko. Oh. Bakit ka napangiti? Sabihin mo na. Kailangan natin ng kasama na mag-aasikaso sa mga kailangan natin dito araw-araw. Ano? Kasama? Katulong. O di kaya, asawa na lang, sir. Asawa? Opo, sir. Partner.
Ah. Kung ganon, kukuha ka ng partner mo. Para sa ganon, may mag-asikaso sa mga kailangan mo. Ha? Ako mag-aasawa? Oh, Bago ako mag-asawa, kayo muna, sir. ano? Di ba, sir? Mahirap naman kung uunahan ko po kayo. Walang hiyang matanda yun. Mahuhuli na ako na magsundo kay Sir Gadon. Magagalit na naman yun Bakit kasi may matanda doon sa gitna ng kalsada? Baliw yata yun. Pero hindi naman maitim ang damit niya. Ang linis naman. Ha! Ay, bakit may malamig at malambot na lawakan ko sa manibela? Ahas! 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 Oh, ang dami ahas! Ganyan! Ganyan pala talaga ang mga tao. Takot na takot sila sa ahas. Bahala na ang mga ahas sa kanila. Di bale, napagsabihan ko na sila. Alam na nila ang gagawin. Hindi basta sila kakagat sa mga tao. Di basta papatay kung wala akong utos sa kanila. Ha? Binangga ng sasakyan ang gate. Sino kaya ang... Ador! Ma'am! Ang daming ahas sa loob ng sasakyan! Ano? Diyos ko! Anay ko! Madam! Anong nangyari sa'yo? Mabuti na lang hindi ako tinuklaw ng ahas at kinain. Ang dami nila, madam. Anong nangyayari sa'yo, Ador? Binangga mo pa ang gate, nasira na. Ang tubo. Yan ang pamalo ko sa mga ahas na yun. Ano? Asaan ang mga ahas na pinagsasabi mo, Ador? Asa... Nako. Bakit? Nasaan na sila? Wala naman na sila dito. Ador, Ang dami nila, madam. Pinuluputan nga nilang pa ako. Pati ang kamay ko. Pati ni manibela. Nabangga ko nga ang giti. ano ang sasabihin ngayon ni Gadon? Siguradong magagalit yon. Hindi mo ba nasundo? Oo nga, no. Paano na ito ngayon, madam? Magagalit siguro yun. Nako. Patay ang bata ka. Delikado na ako. Madam, ito na. Tumatawag na si Sir. Ipaparada ko na lang muna dito, sir. Sige. Katulong ka mo kanina, Marlon? Oo, sir. At sabi mo, asawa? Maintindihan ko na. Tao si Marlon. Hindi tulad ko. Siya nga pala. Tao na rin ako. 50%. Yun ang sabi ni Dr. Sever. Kung papaano mag-aasawa na ako, ganun ba, sir? Oo, ganyan talaga.
Ay, may tumatakbong babae, sir. Ahas ang sumusunod sa kanya. Hinahabol siya, sir. Ahas? Andiyan na. Sir! Sir! Sir, tulungan niyo sana ako! Hinahabol ako ng ahas! Tulong po! Bubuksan ko ang kotse. Pumasok ka na sa sasakyan, miss. Sige, pasok ka na, miss. Babae. Tumayo ang ahas. Mamatay ka ngayon. Patay kang ahas ka. Ay. Nawalang parang usok ang ahas, sir. Hindi basta-basta ahas yun. Maraming salamat, sir. Huwag ka nang umiyak, miss. Wala na yung ahas. Naglahong parang bula. Sige na. Engineer, babalik na tayo sa bahay. Oo, sir. Ang babae, sir, papaano? Isasama na natin. Babae, sasama ka na sa amin. Talagang sasama ako. Natatakot ako sa mga ahas. Sige na. Diyan ka na sa likod. Sasama ka na sa amin ni Marlon. Ano, alis na tayo, sir. Johnny? Pakalmahin mo na ang pakiramdam mo, miss. Matanong ko nga pala, anong pangalan mo? Dalia po. Sige. Pumasok ka na sa kwarto na sinabi ni sir para makapagpahinga ka na. Kailangang mapakalma mo muna ang pakiramdam mo. Maraming salamat, sir. Isara mo na lang yung pintuan, ha? Kampante si Sir Artemio. Parang may iniisip siya para sa babae. Sa bagay, maganda siya. Yun lang, at medyo dumihin. Interviewin mo ang babae. Siguraduhin mo na hindi siya magninervyos. Para magandang pag-iisip niya at tama ang kanyang mga isasagot sa'yo. Ha? Ano-ano ang tatanungin ko sa kanya, sir? Siyempre, kung sino siya, saan ba siya galing, at lahat ng tungkol sa kanya. Opo, sir. Baka siya na ang hinahanap natin, Engineer Marlon. Ha? Oo nga, no, sir. Di ba? Baka siya na nga. Sige na. Puntahan mo na sa kwarto niya. Kausapin mo. Opo, sir. Ulitin ko. Baka siya na ang hinahanap nating katulong. Pagbutihin mo. Siguraduhin mong hindi matatakot sa'yo. Opo, sir. Sino kaya ang babae na kaharap ni Engineer Marlon? Andun sila sa harap ng bahay ni Sir Artemio. Batang-bata pa. Sino kaya siya? Hindi ko mamukhaan. Tumatawag si Kuya Artemio. Bakit kaya? Hello? Nakikita kita sa rooftop ng bahay mo, Riani. Opo, Kuya. Nakikita rin kita dyan. Bakit po? Pupunta ka rito. Gusto kong makilala mo ang babae na kinakausap ni Marlon. Sino po, sir? Pupunta ka rito para makilala mo. Opo, sir. Punta ako dyan. Sige po.
Sino kaya ang babaeng iyon? Maraming salamat po, sir. Sa totoo lang, wala akong dala. Inakusahan kasi ako ng aking amo na nagnakaw daw ako. Ano? Opo, sir. Pinaratangan akong magnanakaw, bagay na hindi ko naman ginawa. Uli lang lubos na po ako. Kahit mahirap lang ang pamumuhay namin, hindi ko gagawin ang magnakaw, sir. Ganun ba? Kung ganun, wala ka ng kamag-anak? Wala na akong alam na lalapitan na kamag-anak ko. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng aking pamilya. At nakakatakot po. Ano? Anong nangyari sa mga magulang mo? Namatay ang mga magulang ko at kapatid ko dahil sa baha. Dahil nawasak ang buong lugar namin dahil sa malakas na bagyo. Nabaha at maraming namatay. Nasira ang mga ari-arian at maraming hindi na natagpuan sa mga taga doon. At kasama na po ang aking pamilya. Ganun ba? Nakakalungkot naman. Opo, nasira at natangay ng malakas na agos dahil sa baha ang bahay namin. Ang saklap naman na sinapit ang pamilya mo kung ganun. Opo, mabuti na lang. Sana kung natagpuan ang bangkay nila pero hindi. Sabi pa ng mga nakaligtas na nawala sa mapa ang lugar namin. Nabaha ang buong syudad o lugar namin. Natangay ng baha ang kabahayan at pati ang mga tao. Ano? Kung ganun, walang pagkakaiba sa nangyari sa lugar nyo sa lugar ni na Riani. Ang may-ari ng bahay nakatabi ng bahay ni Sir Artemio. Yan, kapitbahay natin sila. Ha? Taga saan ba ang sinasabi niyo, sir? Tiga Bisaya sila. Naku, baka parehas ang lugar namin po, sir. Malamang, pero malalaman mo. Tatawagin namin siya para makilala mo rin siya. Maraming nawalang pamilya. Maswerte na lang kami kasi umalis kami doon para magtrabaho sa ibang lugar. Kaya hindi kami nasali sa mga di nakaligtas sa unos na yun. Si Riani yung dumadating. Ang may bahay sa kabila. Riani, halika! May papakilala ako sa'yo. Ano pa ang mga susunod na mangyayari sa bagong nobela na aming pinamagatang Immortal? Nobela at sa panulat ni Leti Astudillo Aquino at sa direksyon ni Lufimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo!